Kabanata 4721. Oh, umalangaw-ngaw sa buong lugar ang hiyawan ng sakit. Nanginginig sa sakit ang buong katawan ni Chiba Nobita. Natural, ang lalaking pinalayaw sa buong buhay niya ay hindi pa nakatiis ng ganoong paghihirap. Si Chiba ay likas na sinubukang tumakas, ngunit hindi kailanman nilayo ni Harvey York na palayain siya. Itinutok niya mismo ang tabako sa bibig ni Chiba kasama ang tissue. Umiiyak na naman si Chiba. Laking gulat ng lahat kaya nawalan sila ng imik. Galit na sinampal ni Ramon Lee ang kanyang sarili sa pag-aakalang mali ang kanyang nakita. Ang iba ay nakaramdam ng lubos na pagkatamad. Hindi pa sila nakakita ng ganoong tanawin. Hindi sila makakapunta sa kanilang pakiramdam na iligtas si Chiba sa sandaling iyon. Maging sina Shay Gibson at Prince Gibson ay natigilan sa pwesto. Hindi nila akalain na maglalakas loob si Harvey na pahirapan si Chiba ng ganito. Gustong sumigaw ng mga magagandang babae ngunit hindi makagawa ng kahit isang ingay. Takot na takot sila. Gagawin ko muna ito para sa aking hipag. Bahagyang ngumiti si Harvey bago siya kumuha ng bote ng beer at binasag ito sa ulo ni Chiba. Basagin. Ang bote, na may halong dugo, ay nabasag sa buong lugar. Napuno ng dugo ang ulo ni Chiba. Ito ay isang kahabag-habag na tanawin. Sa wakas ay natauhan na siya sa sandaling iyon. Hindi man lang nambobola si Harvey. Wala siyang takot na labanan si Chiba. Napahawak si Chiba sa mesa, at sinusubukang bumangon. Bago pa niya magawa, bigla niyang naramdaman ang pagpipigil ng kanyang enerhiya. Ito ay para sa aking asawa. Basagin. Binasag ni Harvey ang isa pang bote sa ulo ni Chiba. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mga lalaki. Naghiyawan sa takot ang mga babae. Nanginginig ang buong katawan ni Ramon habang sumisigaw, "Go! Magsama kayo! Patayin siya!" Iligtas si Young Master Chiba. Ang mga kasama at bodyguard ni Chiba ay sumugod habang umaatungal, na sinusubukang palibutan at huwag pakilyusan si Harvey. Agad na sinipa ni Shay ang mukha ng isa sa mga eksperto. Bam! Tinakpan ng eksperto ang kanyang mukha habang nadadapa sa likuran. Pagkatapos, hinawakan ni Shay ang eksperto sa leeg. Kung sino man ang dumating, papatayin ko sila. Obviously, hindi ordinaryong babae si Shay. Siya ay medyo maikli ngunit pinipigilan lamang ang sarili dahil sa kay Harvey. Ang kanyang mataas at makapangyarihang ugali ay tahasang nagpapakita ng kumilos siya. Huminto si Ramon at ang iba pa sa kanilang mga landas na may kakilakilabot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bam! Kumuha si Harvey ng ikatlong bote bago ito binasag sa ulo ni Chiba. Ito ay para sa pagsabog ng gasolina kagabi. Ang mga taong tulad mo ay walang karapatan na sayangin ang mga yaman ng ating bansa tulad nito. Malapit nang magbuka ang ulo ni Chiba sa puntong ito. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang makapangyarihang bayani ngunit naluluha pagkatapos ng matinding sakit. Ang mga magagandang babae ay natakot nang sila ay likas na umatras. Wala silang magawa kahit isang tunog sa sandaling iyon. Gusto mong puntahan kita diba? Ganon ba talaga kakahirap? Itinaas ni Harvey ang mukha ni Chiba. Sa tingin mo ba makapangyarihan ka na ngayon? Sa tingin mo ba may karapatan kang maramdaman iyon? Karapat-dapat ka pa ba para sabihin ang mga bagay na iyon? Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan ng iyong sariling mga aksyon? Galit na galit si Chiba. How dare you do this to me, Harvey? May death wish ka ba o ano? Ikaw ba? Sampal. Hinawakan ni Harvey York ang ulo ni Chiba Nobita sa buhok bago ito hinampas ng palad nito. Mga kahihinatnan. I don't think na magkakaroon ako ng problema dyan. Wala rin akong death wish. Tapos muli, may sasabihin ako sa iyo. Maaari kang lumapit sa akin kahit anong gusto mo, ngunit mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan kung pupunta ka para sa mga tao sa paligid ko. Baliin ko ang lahat ng iyong paa at mga kamay at ibabalik kita sa iyong mapahamak na bansa. Mabubuhay ka sa aking anino sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang sabi, bibigyan kita ng pagkakataon dahil alam ko ang sama ng loob mo. Bibigyan kita ng kalahating oras. Tawagan mo kung sinong gusto mo dito.
Hahayaan kitang makitungo sa akin kahit na gusto mo kung nagawa mong takutin ako. Pero kung hindi, babaliin ko ang mga paa mo. Pagkatapos, pinalipad ni Harvey si Chiba gamit ang isa pang sampal bago siya lumipad papunta sa isang marmol na pader. Si Chiba ay dumausdes pababa sa dingding na may lubos na masakit at kahabag-habag na tingin. Si Ramon Lee at ang iba pa ay lubos na nabigla. Ang mga magagandang babae ay nanatiling nakabuka ang kanilang mga bibig. Ito ay malinaw na ang mga aksyon ni Harvey ay nakadurog sa kanila. Wala pa silang nakitang lalaking mas mabangis at mayabang kaysa kay Chiba. Muling tinapik ni Harvey ang mukha ni Chiba bago naglakad palayo ng naka-cross arms. Si Chiba ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatikip sa kanyang ulo. Anak ka ng tinapa, tawagan mo, kunin mo sa akin ang lahat ng mayroon tayo sa Golden Sands. Gusto kong malaman niya na hindi niya kayang makipaglaban sa atin. Ramon, kunin mo na rin dito ang mga pinsan mo. Bawat isa sa kanila. Si Chiba ay napuno ng lubos na puot. Mula nang magkaroon ng pagpapalaki ang kanyang pamilya, ginagawa na niya ang anumang gusto niya sa Kyoto. Maliban sa 5 royal families, ang 6 na paaralan ng martial arts, at mga taong mula sa shogunate, ang Nobita na pamilya ay hindi kailanman nagbigay galang sa sinuman. Kahit na makabunggo siya ng mga taong naglakas loob na nakawin ang kanyang mga babae sa malayong silangan, dudurugan niya ang mga ito nang wala pag-aatubili. Nabangga niya ang head ng Leaf Gang sa Formosa na naglakas loob na gawin iyon, pero ano ang nangyari? Sinampal niya ang lalaki hanggang sa namamaga na ang buong mukha niya. Para sa isang tulad ni Chiba, walang maglalakas loob na saktan siya hanggat nasa likod niya ang pamilya Nobita. Ito ay ligtas na sabihin na ang mga aksyon ni Harvey sa araw na iyon ay lubos na ikinagalit niya. How dare a live-in-law, a conman, and a damn man. Gawin mo sa akin ito. Kailangan kong tawagan ang mga tao. Talagang hindi niya ako nirerespeto. Tinatapakan ang pride niya. Ang buong dignidad ng pamilya Nobita ay lubos na nadungisan. Kinagat ni Chiba ang kanyang mga ngipin. Maya-maya pa ay tinawag na ng mga tao sa paligid niya ang lahat. Maging si Ramon ay nag-alinlangan sandali bago ito ginawa. Sa paghusga mula sa kanyang tawag sa telepono, ang tao sa kabilang panig ay dapat na nakatanggap ng maraming benepisyo bago sumang-ayon na pumunta. Iyon ay, nangangahulugan ito na ginamit nila ang bawat koneksyon na mayroon sila sa Golden Sands para sa sitwasyon. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Chiba. Sinulyapan niya ang Royal Oak na relo sa kanyang pulso habang nagpapakita ng nakakaawang ngiti, at tahimik na naghihintay. Sa isang bakanteng espasyo sa labas ng Royal Clubhouse. Uminom ng ilang higop ng soda si Harvey York habang casual na naka-cross arms. Uncle York, si Chiba Nobita ay isang islander, ngunit ang kanyang impluensya sa Golden Sands ay napakalawak pa rin. Natisod si Prince Gibson sa tabi ni Harvey bago nagsalita. Dahil sa kasaysayan, ang mga islanders ay nagbubukas ng Budokan sa buong bansa H. Naghihinala ako na ang ilan sa mga puwersa ng underworld ay malalim ding konektado sa mga islander. Baka may malaking problema para kay Chiba na tawagan ang sinumang gusto niya rito. Bakit hindi natin tawagan si Itay para dalhin din dito ang ilang tao? Natural, ang mga ordinaryong tao mula sa bansa ay matutuwa ng makitang ganap na hindi iginagalang si Chiba. Ngunit pagkatapos na huminahon sandali, natakot si Prince Gibson na may masamang mangyari kay Harvey. Malamig na pinandilatan ni Shay Gibson si Prince Gibson sa gilid. Pwede bang maging mas makatwiran ka? Itigil na ang pagpapayapa ng apoy. Nakalimutan mo na ba kung sino si Chiba? Walang lilinisin na gulo kung ito ay lumala. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Prince Gibson. Sa tingin mo ba, si Chiba lang ang makakapagpabagsak sa buong pamilya o ano? Kahit na ang 5 royal families ay walang magagawa sa atin. Tumabi ka, halatang nag-aalala si Shay. Sir York, marami rin pong representative ang Nobita family dito sa Golden Sands. Pagkatapos ng lahat, ang ina ni Chiba ay lokal dito. Ang kanyang lolo ay isang panlabas na elder ng Heaven's Gate. Kung magpapakita talaga sila,
kahit si Mr. Gibson ay baka hindi sila mahawakan. Baka umalis na lang muna tayo. Kailangan nilang umalis ng bansa pagkatapos ng ilang araw dahil sa kanilang visa pa rin. Tinuruan na natin sila ng leksyon. Hindi na rin kailangang labanan sila hanggang kamatayan. Naturally, naisip ni Shay na si Chiba ay lubos na binugbog sa puntong ito. Matapos sabihin ni Harvey na baliin niya ang lahat ng paa at kamay ni Chiba, naging maingat si Shay pagkatapos ng aralin. Pagkatapos ng lahat, si Quill Gibson ang pinuno ng sangay ng Golden Sands ng Heaven's Gate. Ngunit ang katayuan ng isang panlabas na matanda ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Kung tinawag ni Chiba ang kanyang lolo dito, kahit si Quill ay hindi makakatulong. Sa mga mata ni Shay, ang ganap na pag-iwas sa sitwasyon ay magiging mas mabuti. Nakuha na nila ang halaga ng kanilang pera. Bakit pa mamatay sa lugar na ganito dahil sa katigasan ng ulo? Umalis. Bakit? Kalmadong ngumiti si Harvey. Kung kailangan nating tumakas dito, maaari rin nating patayin ang ating sarili pansamantala. Teka lang, hindi ko ito unang pagkakataon na makitungo sa mga taong katulad nila. Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay sapat na upang ipakita ang lubos na pagtitiwala. Malinaw na wala siyang pakialam sa mga taong tulad ni Chiba. Ang puso ni Prince Gibson ay kumukulo sa nag-aalab na pagnanasa. Ito ang hitsura ng isang lalaki ng bansa H. Saglit na nag-alinlangan si Shay bago tuluyang tumahimik. Hindi niya madalas nakikilala si Harvey ngunit naiintindihan na niya kung paano ito nagtatrabaho. Ang pagiging sobrang maingat ay hindi niya paraan ng pagtatrabaho. Ang pagharap sa lahat ng sabay-sabay ay ang tanging prinsipyo niya. Ito ay isang tunay na lalaki. Ang gwapo niya, vroom. Sa loob lang ng 10 minuto, maraming sasakyan ang nagpakita sa harap ng Royal Clubhouse. Ang mga tunog ng makina ay dumadagandong sa buong lugar, na nagpapakita ng lubos na pangingibabaw. Mula sa mga Lexus LC hanggang sa Ferrari 488, at lahat ng uri ng mga sports car ay makikita sa lugar. Ang ilan sa kanila ay may mga diplomatikong lisensya, na nagpapakita kay Harvey York na maging ang embahada ng island nation sa bansa H ay nakatayo kasama si Chiba Nobita. Maliban sa mga lalaking may maliliit na biguti, marami ring magagandang babae na nakakimono. Ang mga babae ay lahat adorably na maliit. Sumandal sila sa mga lalaking nasa tabi nila habang nagpapakita ng magagandang ngiti. Ang mga taga-isla ay pawang may hawak na mahabang espada, ang iba ay gawa sa kahoy. Ngunit kahit na, ito ay isang marilag na tanawin. Hindi nagtagal, mahigit 500 islanders ang dumating bago mabangis na tinitigan sina Harvey York at Prince Gibson. Iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na ito ang mga kalye ng Kyoto. Ito ay ligtas na sabihin na ang lahat ng mga islander sa Golden Sands ay natipon lahat dito. Biglang nagtalukbong si Chiba ng mga benda. Nang lumabas siya kasama si Ramon Lee at ang iba pa, parang mami siya kung titingnan. Napakalakas ng kanyang pakiramdam na makita ang lahat ng mga taga-isla sa parehong lugar na katulad niya. Muling nag-alab ang kayabangan sa kanyang puso nang yumuko siya sa mga taga-isla sa paligid niya. Salamat sa lahat. Siyempre naman, mahigit 500 tao ang sabay-sabay na bumulalas. Isa ang islanders. Handa kaming maglingkod. Itinuwid ni Chiba ang kanyang likod nang mapuno siya ng mataas na espiritu. First time niyang makaramdam ng ganito ka-proud bilang islander. Ang mga magagandang babae ay nakatingin kay Chiba ng may paghanga. Pagkatapos ng lahat, ang taong nauna sa kanila ay hindi lamang isang aristokrata ng island nations. Ang kanyang lakas ay hindi nagkakamali. Ang mga babae ay magiging mga diyosa kung interesado pa si Chiba sa kanila. Ito ay isang kahihiyan na siya ay napuno ng sama ng loob at puot sa sandaling ito. He crossed his arms habang nangingibabaw ang tingin kay Harvey at sa iba pa. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Harvey. Lumuhod ka. Ngayon din. Baliin mo ang iyong mga paa, pagkatapos ay ipadala mo sa akin ang iyong asawa at hipag. Bubuhayin kita pagkatapos nito. Kung ganito ka walang takot, kailangan kong maging mas mahigpit sa iyo kapag nabali ko ang iyong mga paa.
Dapat pigilan mo ang pagsasamantala sa mga babae. Siyempre lalaki din. Matapos mapaalalahanan ng pagtulog sa ibang lalaki, galit na itinuro ni Chiba si Harvey na may masamang tingin. Binabalaan kita, Harvey. Hindi lang si Prince Gibson, kahit si Quill Gibson ay hindi ka mailigtas sa pagpapakitang gilas mo sa harapan ko. Walang imik si Prince Gibson. Nakatingin siya kay Chiba na para bang tulala. Hindi kailanman kailangan ni Uncle York ng anumang suporta. Tahimik na lumingon si Harvey sa paligid niya, ganap na hindi pinapansin ang magarbong ugali ni Chiba. Hindi ka talaga magaling, Chiba. Walang dumating mula sa 5 royal families, 6 na paaralan ng martial arts, o Shogunate. Kung wala sila, hindi magiging sapat ang mga taong ito para iligtas ka. Mawawala ka nang hindi nakakabit ang iyong pansit sa iyong katawan sa puntong ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4725. Anong sinabi mo kanina? Humagalpak ng tawa si Chiba Nobita. Medyo masungit ka, no? Bakit ko gagamitin ang pinakamataas na lakas ng Island Nations para harapin ang isang maliit na pritong tulad mo? Malalaman mo kung ano ang mangyayari kapag lumaban ka sa akin sa lalong madaling panahon. Anong mangyayari? Kalmadong ngumiti si Harvey. Ang mangyayari lang ay madumihan ko ang aking mga kamay sa pamamagitan ng pagkakakastre mo mismo, hindi ba? Sabi nga, medyo nakakadiri. Siguro dapat mong gawin ito sa iyong sarili. Makakatipid ako ng enerhiya sa ganoong paraan. Ikaw. Si Chiba ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo. How dare you act so high and mighty even now? Tawagan mo sila, Ramon. Tawagan mo silang lahat. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Ramon Lee. Huwag kang mag-alala, young Master Chiba. Malapit nang dumating ang pinsan ko. Tapos, sinamaan niya ng tingin si Harvey with a cold expression. Ang lakas ng loob mo sa hindi paggalang sa mga taga-Island Nations, Harvey. Pero may sasabihin ako sa'yo. Hindi Islander ang pinsan ko. Siya ay isang makapangyarihang lokal. Siya ang pangalawang young master ng pamilya John, isa sa nangungunang 10 pamilya. Libu-libong tao ang naglilingkod sa ilalim niya, si Coulson John. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan kapag dumating siya dito. Napuno ng walang pighil na galit si Ramon. How dare he still act this bongga in front of this many people when he's just a caveman in this day and age? Biro ba ito? Kalmadong ngumiti si Harvey. Ganun ba? Natatakot ako. Sabihin mo na pumunta na siya dito. Wala na akong masyadong oras. Galit na tinatapakan ni Ramon ang lupa. Itinuro niya si Harvey nang wala siyang masabi kahit isang salita. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong walang takot sa kabila nang narinig niya ang pangalan ng pamilyang John. Ito ba ang bastard na tulala na hindi natatakot sa kamatayan? O ganun ba talaga siya kakaya? Vroom! Isang convoy ang dumating sa sandaling ito kasama ang Rolls-Royce sa unahan. Ang gintong figure sa hood ng kotse ay kumislap sa kalangitan sa gabi. Ang mga G-Wagon na may parehong kulay ay sumunod. Nagpapakita ang dominasyon at prestihiyo ng dumaan ang mga sasakyan. Dumating ang Rolls-Royce sa isang bakanteng espasyo bago pumaroda sa harap ni Chiba at Ramon. Lumabas ang 108 lalaki na may gintong sinulid. Ang mga mabangis na lalaki ay may mga baril na nakasabit sa kanilang mga baywang, na mukhang ganap na kahanga-hanga habang sila ay humakbang pasulong. Hindi maihahambing ng mga taga-isla ang gayong kabangis na tanawin. Tumawag si Chiba ng higit sa 500 lalaki dito, ngunit ang mga taong iyon ay walang iba kundi maliliit na fries. Isang lalaking naka-golden suit ang lumabas habang ginagalaw ng bahagya ang kanyang folding fan. Ito ay isang napakagandang tanawin. Ang aura ni Coulson ay walang kulang sa nangingibabaw sa sandaling iyon. Mukha siyang walang makakalaban sa kanya. Kahit na ang matataas at makapangyarihang mga taga-isla ay walang pagpipilian kundi ang likas na iwasan siya. Sanay na ang mga taong iyon na magpakitang gilas sa harap ng ibang mas mahina sa kanila.
Ngunit sa harap ng napakalakas na mga tao, hindi sila magdadalawang isip na lumuhod. Nandito ka pala, Coulson. Napaatras si Ramon matapos makitang dumating si Coulson. Perfect timing. Isang ignorante na bastard ang sumusubok na hamanin ako at si Young Master Chiba. Kailangan mong bigyan siya ng hustisya. Isang hamak na lalaki mula sa bansa H ang naglakas loob sa amin na patawagan ang mga tao dito pagkatapos kami na tuluyang saktan. Nagbabanta pa siya na kakastrehin niya si Young Master Chiba. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyo na ikaw ang lalaki mula sa pamilya John, na pinaglilingkuran ng libu-libong iba pa. At gayon paman, sinabi niya na wala kang ibig sabihin. Patuloy na pinapaypayan ni Ramon ang apoy. Siya ay may malinaw na layunin, at iyon ay upang matiyak na si Harvey ay dumanas ng isang kakilakilabot na kamatayan. Dahil dito, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makamit ang kanyang layunin. Akala niya ito lang ang pagkakataon niyang maglingkod sa ilalim ni Chiba. Lalo na kung pinaninindigan niya ang huli. Natural na narinig ni Chiba ang pangalan ni Coulson noon. Nang makita si Coulson, si Chiba ay agad na napuno ng kumpiyansa. Ngunit dahil galing siya sa pamilya ng mga aristokrata, mayroon pa rin siyang sariling pride. Hindi siya yuyuko sa isang makapangyarihang tao ng bansa H gayunpaman, pinilit niyang ngumiti at tumango. Napuno ng paghanga ang mga babaeng nakapaligid sa kanya nang tumingin sila sa mata ni Coulson. Ang nangungunang 10 pamilya ay mga nilalang na mas kahanga-hanga kaysa sa Chiba. Kung nagpakita si Coulson ng anumang interes sa kanila, si Chiba ay walang ibig sabihin sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, ang mga babae ay tumingin ng masama kay Harvey. Patay na siya for sure. Siya ay magdaranas ng isang kakilakilabot na kamatayan pagkatapos magpakita sa loob ng Royal Clubhouse. Ang mga talunan ay palaging magiging talunan, pagkatapos ng lahat. Ang mga taong katulad niya ay walang pagkakataon laban sa isang kilalang tao. Oh, nagpakita ng malamig na ekspresyon si Coulson matapos marinig ang sinabi ni Ramon. Walang anuman kung may magdesisyon na sumalungat sa iyo sa Golden Sands. Pero wala silang pakialam kahit narinig nila ang pangalan ko. Lubos nilang sinisira ang pamilya John. Dapat may death wish sila. Nagpakita ng marangal si Coulson at hindi man lang nagalit. Sino ito? Magpakita ka. Ang mga babae ay naging ganap na infatuated sa kanya pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Napakabangis. Napakapangingibabaw. Gusto ko ito. Ako. Kalmadong humakbang si Harvey habang humihigop ng kanyang soda. Ano? May problema ka ba dito? Or rather, there you have problem with it. Sa kabila ng mga pangyayari, napakabangis pa rin ni Harvey. Natigilan si Ramon at ang iba pa, at nagulat na nakatingin sa kanya. Sila ay nataranta, matagal na silang nanatili sa lungsod, kaya alam nila kung gaano kalakas ang pamilyang John. Bukod sa mga mandirigma ni Coulson, walang maglalakas loob na labanan ang pamilya John. Ito ay isang hiling na kamatayan. Magpakitang tao. Magpanggap ka pa. Sa tingin mo ba ay Diyos ka dahil lang sa pagsuporta sa iyo ng pamilya Gibson? Ang lahat ay napuno ng paghamak. Si Chiba lang ang sumimangot. Naniniwala siya na dapat may dahilan si Harvey na ganito katiwala. Kaya naman, mabilis siyang nagpadala ng ilang text. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang maging mas maingat. Hindi yun napagtanto ng mga babae, lubusan nilang kinasusuklaman si Harvey, iniisip na ignorante siya. Hinahamon mo ako, bastos ka. Wala ka bang pinag-aralan, o sinusubukan mo lang mamatay? Umungol si Coulson. Sumabog siya sa galit at likas na lumingon sa paggawa nito, nakita niya ang mukha ni Harvey. Nagtama ang mata ng dalawa sa isa't isa. Nag-cross arm si Coulson, nakasulat sa buong mukha ang pagmamataas na para bang plano niyang durugan ang buong mundo. Ngunit sa sandaling makita niya si Harvey, pakiramdam niya ay sumabog ang kanyang isip. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit habang ang takot ay namumuo sa kanyang loob. Hindi niya akalain na makakalaban niya si Harvey sa lahat ng tao. Paano? Nakakakilabot ito. Ha Harvey, nauutol niyang sabi.
Nagsimulang manlata si Coulson, nanginginig ang katawan sa takot. Muntik na siyang matamba at lumuhod. Matapos masampal sa mukha at mapatay ang sarili niyang kapatid ng parehong lalaki, nilinis ni Coulson ang sahig para ipakita kay Harvey ang kanyang katapatan. Maliban na lang kung ang sarili niyang kapatid ay umakyat, o ang mga nakatataas ng Evermore ay nasangkot. Si Coulson ay hindi maglalakas loob na pukawin si Harvey, kahit na mayroon siyang lahat ng lakas ng loob sa mundo. Tama ka, Coulson. Siya iyon, si Harvey. Hindi na maalayan ni Ramon na may mali kay Coulson. Inangat niya ang ulo niya at itinulak iyon kay Harvey na direksyon. Hindi lang niya sinaktan si Young Master Chiba, pero sinaktan niya rin ako. Hindi rin daw sapat na baliin ang mga tadyang ni Young Master Chiba, at pinaplano rin niyang kastrahin siya. Wala siyang batas. Masyado lang siyang mayabang. Bigyan mo siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan, Coulson. Nang marinig ni Coulson ang mga salita ni Ramon, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod. Naging pangit ang ekspresyon niya. Na-freeze siya ng matigas, gusto niyang lumuhod, pero hindi niya maigalaw ang katawan kahit gusto niya. Napatingin si Harvey kay Coulson na may maliit na ngiti. Tama, ginawa ko ito. Ano, may problema ka ba niyan? Mabangis, nangingibabaw, superior. Ganito ang naramdaman ng lahat kay Harvey. Malamig na tumawa si Chiba habang nakatitig kay Harvey, at tahimik na nagtataka kung bakit maraming tanga sa country age. Siya ay gustong makita ang mga tao mula sa parehong bansa na magkahiwalay. Hindi ka pa rin lumuluhod, Harvey. Sinimulan ni Ramon na samantalahin ang autoridad ni Coulson. Are you trying to piss off Coulson? Hindi mo ba alam na may kahihinatnan yan? Kinagat ni Ramon ang kanyang mga ngipin at naglagay ng nagbabantang tingin, na sinusubukang bigyan ng hirap si Harvey. Samantala, naiinis na ang mga babae sa pagpapakitang gilas ni Harvey. Tuwang-tuwa silang tumitig kay Harvey, na naghihintay ng sandaling sasampalan siya ni Coulson. Shut up! Goddammit! Shut up already! Sa wakas ay natauhan si Coulson. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano kay Harvey. Sa halip, hindi siya nagdalawang isip na sampalan si Ramon. Sampal, hindi nag-react si Ramon sa oras, at napaatras siya ng ilang hakbang, nakakatakot. Hindi siya makapunta sa kanyang pandama. Napatingin ang lahat, nagtataka. Hindi maintindihan ni Ramon kung bakit siya sasampalan ni Coulson sa mukha. Maling tao ba ang natamaan niya? Galit ba siya kaya nawala siya sa sarili niya sandali? Si Coulson ay kinagat ang kanyang ngipin, ang kanyang ekspresyon ay kahabag-habag. Alam ni Coulson na kayang gawin ni Ramon laban sa sinuman kahit sino maliban kay Harvey. It was already bad enough na nagalit siya kay Harvey. At ngayon, tinawag niya si Coulson dito upang harapin ang kanyang kapahamakan. Mas masahol pa, si Coulson ay obligado. Sa puntong ito, maaari na rin niyang isuko ang sarili niyang buhay. Sinumpaan niya ang kanyang katapatan kay Harvey para lang hindi siya mamamatay. Hindi pa nga siya tapos maglinis para sa sarili niya pero heto, nakatayo na naman siya sa harap ni Harvey. Gusto ni Coulson na ihampas ang kanyang ulo sa lupa, at gusto rin niyang patayin si Ramon sa mga sandaling ito. Well, Young Master Coulson. Naghugas ng kamay si Harvey gamit ang soda, pagkatapos ay pinunasan ito ng ilang tissue. Nang magsalita siya ay mapaglaro ang mukha niya. Natahimik ka na ba? O hindi mo ba ako naririnig? Wala ka bang balak na ilabas ako? Nanginginig ang katawan ni Coulson sa takot. Siyempre hindi. I wouldn't dare. Alam ni Coulson ang kanyang mga posibilidad. Siya ang pangalawang batang master ng pamilya John, espiya ni Evermore, at isang dalubhasang martial artist. Kaya niyang ipagmalaki ang kanyang lakas sa harap ng maraming tao. Kahit na kailangan niyang harapin ang mga prinsipe at mga young masters ng tuktok, 10 pamilya at 5 nakatagong pamilya, magtitiwala pa rin siya. Pero pagdating kay Harvey, wala siyang choice kundi yumuko. Hindi siya langgam kumpara kay Harvey, pero siya ay hindi mas mabuti. Hindi siya mangangahas na makipagtalo kay Harvey, at hindi rin siya maaaring magkaroon ng anumang problema sa paraan ng ginawa ni Harvey. Nagkaroon lang na hindi pwede. Wala lang.
Ang ilang mga simpleng pangungusap lamang ay sapat na upang pumutok sa isipan ng mga tao. Si Coulson ay isang batang master ng mataas at makapangyarihang pamilyang John. Ang kanyang awtoridad ay hindi may kakaila. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kaya niyang tumayo at makipag-usap laban sa karamihan. At gayunpaman, kaharap si Harvey, siya ay walang iba kundi isang duwag. Paano ito naging posible? Akala ng lahat ay mali ang kanilang nakita. Ilang beses na sinampal ng mga magagandang babae ang kanilang mga sarili para masiguradong hindi sila nananaginip. Kung ikaw ay hindi magsasalita, lumuhod, sabi ni Harvey. Nagsalita siya na parang casual ang pinag-uusapan. Hindi niya ipinakita kay Coulson ang anumang paggalang, kay Harvey, pinaalis na sana ni Coulson ang kahit sino pa rito kung sakaling dumating ito. Dahil doon, wala siya intensyon na hayaan si Coulson na magkaroon ng madaling paraan. Natigilan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Lahat sila ay hindi makapaniwala, iniisip kung mali ba ang narinig nila. Si Chiba at ang iba ay muling tatawanan si Harvey, ngunit si Coulson, na nanginginig, ay agad na hinampas ang kanyang tuhod sa lupa. Napakalakas ng tunog, umalangaw-ngaw sa buong lugar. Naramdaman ng mga taga-isla na nadurog ang kanilang mga puso. Boom! Si Chiba at ang iba ay nanunood, ang kanilang mga isip ay nalilito. Lumuhod siya, isang young master ng pamilya John. Isang lalaking pinagsilbihan ng 1,000 iba pa. Pelikula ba ito? O isa lang itong sakit na kalokohan? Kung hindi yun ang kaso, paano ito nangyari? Nagpalitan ng tingin ang lahat, na para bang sinusubukan nilang kumpirmahin ang kanilang nakita sa mga mata ng isa. Si Prinsipe Gibson ay nanunuya. Napahanga siya ng husto kay Harvey. At the same time, nagpapasalamat siya na hindi niya tinuloy ang laban kay Harvey. Kung hindi yun ang kaso, siya na sana ang lumuhod sa halip na si Coulson. Halika dito. Ikan-awit ni Harvey ang daliri niya kay Coulson. Si Coulson ay hindi nang ahas na tumayo, at pumihit patungo kay Harvey. Pinunasan muli ni Harvey ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay idinampi ang likod ng palad sa mukha ni Coulson. Sampal. Isang malutong na sampal ang maririnig habang umiindayog ang katawan ni Coulson. Makalipas ang ilang segundo, isang matingkad na pulang marka ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagpunta ka dito para tumayo para sa pinsan mo. Tanong ni Harvey. Namilog ang mga mata ni Coulson, ngunit hindi siya umimik. Sampal. Sinampal ulit siya ni Harvey sa mukha. Hindi mo man lang tinanong kung kanino siya nagtatrabaho bago ka pumunta dito. Nagpatuloy si Harvey. Ibinaba ni Coulson ang kanyang ulo. Sampal. Isang masakit na sampal na naman ang kinuha niya. Bilang isang miyembro ng nangungunang 10 pamilya at ang pinakamataas na rating ng bansa, bakit ka naninindigan para sa mga Islanders? Wala ka bang kahihiyan? Namatay ang iyong kapatid na lalaki at kapatid na babae, ngunit hindi mo maitago ang iyong ulo. Hindi nang ahas si Coulson na magbitaw ng kahit isang salita ng reklamo. Tinapik ni Harvey ang kanyang mukha. Dahil nasa parehong bansa ka sa akin, at dahil hindi mo alam ang kabuuan ng sitwasyon, pakakawalan na kita sa ngayon. Pero tandaan mo, wala nang susunod. Kapag nakita kong hindi ka na naman natuto ng leksyon, ipapasubsob ko ang ulo mo sa lupa. Naiintindihan ko, Sir York. Mabilis na sabi ni Coulson. Ang magalang niyang tugon ay tila siya ang nasasakupan ni Harvey. Natahimik ang lahat, naninigas ang kanilang mga katawan, at hindi sila makapaniwala sa nangyayari sa harapan ng kanilang mga mata. Nanghina sina Chiba at Ramon sa gulat, at iniisip nila kung nag-i-imagine lang sila ng mga bagay-bagay. Casual na sinipa ni Harvey si Coulson sa lupa, saka itinaas ang ulo kay Ramon. Nakikita mo, sabi ko naman sa'yo walang kwenta. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo mismo si Young Master Coulson. Tanungin mo siya kung maglakas loob siyang kausapin ako. Hindi nga siya makatayo ngayon, di ba? Si Ramon at ang iba ay tumingin kay Harvey na kumikislap ang mga mata. Natuyo ang kanilang mga bibig. Walang ideya si Ramon kung ano ang isasagot kay Harvey. Ang alam lang niya ay pinahiya niya ng tuluyan ang sarili niya.
Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tisyo, saka tinitigan si Coulson na may maliit na ngiti. Dahil pinsan mo ang traidor na ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Hinaras niya ang aking buong pamilya, at sinubukang pasabugan ang Fortune Hall sa pamamagitan ng pagbangga sa isang truck na puno ng gasolina gamit ang isang lasing na driver. Sa tingin mo paano natin dapat panghawakan ang sitwasyon? Yung bastos. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga tao ni Sir York. At sinubukan ding pasabugan ang Fortune Hall. Nanghina ang buong katawan ni Coulson. Malapit na siyang mawala ng malay matapos marinig ang mga salitang iyon. Hiniling sa kanya ni Ramon na gawing scapegoat ang isang adik na sugarol, at inayos niya ang lahat ng hindi nagtatanong ng kahit ano. Hindi niya inaasahan na gagamitin ang sugarol sa ganoong bagay. Ayos lang kung talagang mapatay si Harvey. Ngunit dahil malinaw na hindi iyon ang nangyari, kakalag ka rin si Coulson sa gulo din. Kinagat ni Coulson ang kanyang mga ngipin, gustong sakalin si Ramon hanggang mamatay. Sa kabila nito, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ni Harvey. Agad niyang hinawakan ang braso ni Ramon, at kinaladkad ang huli. Lumapit ka rito, lumuhod at humingi ng awas sa kanya. Ungol niya. Ang mga babae ay walang imep. Si Coulson ay lubos na nagpakumbaba. Di ba siya ay isang kilalang young master? Siya ay pinsan ni Ramon, tama ba? Nakakahiya lang. Kabanata 4730. Nagsimulang mamagtaka si Ramon. Hindi niya maipinta ang kanyang ulo kung bakit ang kanyang pinsan na may lakas na menindigan laban sa mga taga-isla ay lubusang nawala ang kanyang puri at dignidad sa harap ng isang live-in-in-law. Ganyan ba talaga kahanga-hanga ang lalaking ito? Hindi makapaniwala si Ramon. May napagkakamalan ka ba, Coulson? Angal niya, na nagngangalit ang mga ngipin. Isa lang siyang lalaking iniingatan. Isang live-in son-in-law. Bakit ka ba natatakot sa kanya? Bakit tayo matatakot sa kanya? Sa pag-angat ng iyong daliri, siya ay sampal. Walang pagdadalawang isip na sinampal ni Coulson si Ramon. Sinong nagtanong sa'yo na asarin ang pamilya ni Sir York? Sigaw ni Coulson. Sampal. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para pasabugan ang Fortune Hall? Sampal. Sinong nagsabi sa'yong e-provoke mo si Sir York? Naghahanap ng higit pang. Sampal. Sino ka sa tingin mo? Sampal. Lumuhod ka at humingi na ng tawad. Napaatras si Ramon matapos masampal ng paulit-ulit. Maya-maya lang ay may lumabas na dugo sa bibig niya. Ito ay isang kahabag-habag na tanawin. Sa dulo ng mga sampal, ang kanyang kabuoang mukha ay naging ganap na namamaga. Bakit mo ako sinaktan, Coulson? Tanong ni Ramon na tinakpan ang mukha. Dapat inilabas mo si Harvey. Patayin mo siya. Napuno ng galit at hinanakit si Ramon. Hindi siya makapaniwala na ang isang kilalang tao ay magiging ganito katakot kay Harvey. Kahit may kaunting talento si Harvey, hindi pa rin grounds para sampalan siya. Siya ay isang Alepores para sa mga Islanders. Sinuportahan siya ng matataas at makapangyarihang tao mula sa Island Nation. Hindi rin alam ni Chiba at ng iba pa kung ano ang nangyari kay Coulson. Ngunit sigurado silang bumaba na ang kanilang pride. Si Prince Gibson at Shay ay nagsuot ng mapanuksong ekspresyon. Hindi man lang alam ng mga taong ito kung paano napunta si Harvey sa itaas ng kamay sa unang lugar. Ang dalawang nakakandadong tingin, ay determinadong kumapit kay Harvey kahit na ano. Matigas ka pa rin kumilos. Mapait ang mukha ni Coulson. Muli niyang sinampal si Ramon, na nagpa-atres sa huli. Lumuhod ka na. Angal niya, tinakpan ni Ramon ang kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay kahabag-habag. Hinding-hindi ako luluhod sa mga tao ng bansa H. Tanging ang maharlikang pamilya ng Island Nations ang may karapatang humiling na lumuhod ako. Sampal. Ibinaba ni Coulson ang likod ng kanyang palad pasulong, at galit na galit siya. How dare you still talk back at me? The Island Nations. Sinisira mo ang reputasyon ng buong bansa. Coulson. Umiyak si Ramon. Halatang nasasaktan siya. Tama na. Paanong tinakot ng isang lalaking tulad niya ang isang tulad mo?
Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Who the hell is Harvey? Bakit takot na takot ka sa kanya? Kahit ikaw, iba ako. Sinusuportahan ako ng pamilya Nobita, ng 5 royal families, ng 6 na paaralan ng martial arts, at ng shogunate. Ang Island Nations ay isang makapangyarihang bansa. Bakit ako luluhod? Hindi maintindihan ni Ramon kung bakit ang kanyang magarbong pinsan, na laging nagyayabang na ang kanyang lakas ay kapantay si Blaine, matatakot kay Harvey. Dahil sa mga aksyon ni Coulson, nawala ang dignidad ng nangungunang 10 pamilya. Si Chiba ay nagpapakita ng lubos na paghamak. Si Coulson ay kabilang sa nangungunang 10 pamilya. Bakit siya natatakot sa isang lalaking iniingatan? Walang kwentang piraso ng dumi.